Okay, God's morning po mga kapatid. Isang mapagpalang araw po ng Biyernes ating lahat. At ngayon po ay araw ng July 17, araw po ng Friday. It's Friday. At ngayon po ay tayo tutungo sa ating talata mula po sa Psalm 59 verse 16. At dito po sa ating pagtalakay ay atin po itong pamagatang A Song of Trust. God is always with us. At ngayon po sa ating pagpapatuloy, tayo po ay muli sasamahan ng aking partner para po sa umagang ito tayo ay samahang basahin ng talata at tayo po ay pangunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga awit 59 verse 16. Ngunit aawit ako pagkat ang taglay mo'y pangbihirang lakas. Sa tuwing umaga, ang aawitin ko'y pag-ibig mong wagas. Pagkat ika'y muog sa buhay kong ito at aking kanlungan kapag ako'y lugmok. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umagang ito, Panginoon. Buksan mo po ang aming kaisipan, ang aming puso, nang sa ganon, Panginoon, ay lubusan namin maunawaan ang iyong mga salita, Panginoon. Sabi mo nga po dito sa salita na aming pag-aaralan ngayon, na ikaw ang aming kanlungan kapag kami ay lugmok sa anumang circumstances sa aming pinagdadaanan. Ikaw po ang nagpapagaan ng lahat ng ito, Panginoon. At ikaw rin po ang manguna sa bawat isa sa amin, sa lahat ng aming gagawin. Ikaw po ang mag-drive ng buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ganun din po sa kalakasan ng katawan na ipagkakaloob mo sa bawat isa at kagalingan, Panginoon. Maraming salamat po. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So dito po, sabi nga po, isipin po natin, na kapag may malakas na bagyo, ang ibang bahay ay, sabi nga, ay nanginginig o nasisira, sabihin natin ay umaalog, pero ang bahay na nakatayo sa matibay na pundasyon ay nananatiling ligtas at payapa sa loob. Ganon din po sa ating buhay. Sa bawat umaga, may mga alon ng alalahanin, pagsubok, o maaring takot na dumarating. Pero may isang bagay na hindi kailanman nagbabago. Ano po yun? Ang Diyos ay laging nariyan. At siya ang ating pinakamatibay na sandigan. Kaya po dito sa ating mensahe ngayon, ayon po dito sa ating pamagat, A Song of Trust. God is always with us. Kahit ano pong mangyari, may awit pa rin tayo aawitin dahil alam nating hindi tayo nag-iisa. At nais ko ulit basahin ito sa Amplified Version. Sabi doon, but as for me, I will sing of your mighty strength and power. Yes, I will sing joyfully of your loving kindness in the morning. For you have been my stronghold and a refuge in the day of my distress. Napaka-interesting. Dahil ang awit po na ito, wala sa awit 59, ay may pamagat po. Pagka kung sa ating pong mga Bible, ang pamagat po nito ay, ang pinakang header po nito ay Do Not Destroy. Napakaganda. Isang kanta na ginamit ni Haring David noong sabi nga ay ipinadala ni Haring Saul ang kanyang mga tauhan para bantayan at patayin siya sa sarili niyang bahay. Ganun po, At sabi nga ay nakatakip siya, napapaligiran ng kaaway at walang matakbuhan. Pero doon pa niya isinulat, ang tungkol sa pagpupuri at pagtitiwala sa Panginoon. Sabihin, habang niluluhusog po siya, habang
habang siya ay dumidepensa, no? Ang salitang loving kindness sa original na wikang Hebreo ay hesed, no? Na ang ibig sabihin ay tapat na pag-ibig, walang hanggang habag, at katapatan na hindi nakadepende sa sarili nating gawa. Ito po ay pag-ibig na pangako ng Diyos na hindi nagbabago. No? Kung atin pong sasalaminin nung panahon na yon, ay binalikan niya kung anong pangako ng Diyos, hindi kung ano ang nangyayari sa Kanya. Kita po ninyo, no? At sa umaga, sa panahon ni Haring David, ang umaga, ang oras na kung saan, no, ay nalalaman kung naging matagumpay ba, natalo ba, o ano yung naging sitwasyon ng labanan. Kaya bago pa lumabas ang balita o dumating ang bagong pagsubok, no, ano hong ginawa ni Haring David? Inihandog na muna niya ang kanyang puso sa Diyos. Kaya po, itong sulat na ito ni Haring David, pagtatry, nung sabi nga ay pinagtatraidor siya ng sarili niyang bayan at hinangad siyang patayin ni Haring Saul. Siya po ay nasa panganib, napapaligiran ng kaaway at tila walang kalaban-laban. Biruin niyo ba naman, mismong bayan niya ang nag-treason sa kanya, o sabihin natin, yung mga kasama niya ang bumaligtad sa kanya. Ano ho? Yung para bang isang bagay sa buhay natin na sa panahon natin ngayon, ang pag-attacking yan, yun yung mga chismis o kung ano yung paninira sa buhay mo. Pero sa gitna ng lahat ng takot at panganib, hindi siya umiyak ng walang katapusan. Hindi siya nagtanong ng may galit. Wala po siyang galit. No? Sa halip, nagpasya siyang awitin ang kabutihan ng Diyos. Kaya nga po, dito po sa ating pagpapahayag na ito, doon sa unang bahagi. But as for me, I will sing your mighty strength and power. O sa Tagalog, kanina, ngunit ako, aawitin ko ang iyong makapangyarihang lakas. Ganun po, sinalamin ang ating bida sa ating talakayan ngayon. Ano ho? O sa ating si Haring David. Dahil ginamit ni Haring David ang salitang, ngunit ako, ibig sabihin, iba ang gagawin niya kumpara sa iba. Maaring ang iba ay naghihiganti, natatakot, o nawawalan ng pag-asa, pero siya, pipiliin niyan tumingin, hindi sa laki ng problema, kundi sa laki ng kapangyarihan ng Diyos. Mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ano ang kahalagahan nito sa ating buhay? Bilang mga ipinanganak na muli, o sabihin na natin mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo o mga disciple ng ating Panginoong Kristo, alam natin na hindi natin kakayanin ang sarili nating lakas. Pero ang kapangyarihang tumataguyod sa atin ay ang kapangyarihan ng Diyos na lumikha sa langit at lupa. Ang pag-awit at pagpupuri ay hindi lang pagkanta. Ito po ay paghahayag na mas malakas ang Diyos kaysa sa anumang pagsubok. Sabi nga po sa atin ng Romans 8 verse 31. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Amen. No? Ito po ang nagpapatibay sa ating pagpili. Dahil kung ang makapangyarihan Diyos ay kakampi at kasama natin, walang anumang pagsubok ang makapagtatagumpay laban sa atin. Sabi nga po ng isang quote, praise is not just what we do when things are going right. It is what keep us right when things are going wrong. Okay, parang, di ba, minsan kaya lang tayo nagpupuri sa Panginoon o kaya lang minsan tayo nagre-reflect dahil maganda yung nangyayari sa buhay natin. Pero kung hindi natin magawa kung ano yung kalooban ng Diyos. Tama ba? Mali po. Dahil kung hindi tama ang nangyayari sa buhay mo, doon mo siya purihin. Kaya nga sabi dito sa sumunod na talata, yes, I will sing joyfully of your loving kindness in the morning. Sabi nga doon sa Tagalog, oo, awitan kita ng may galak tungkol sa iyong kagandahang loob.
sa umaga. Bakit nga ba sa umaga? Dahil ang umaga ang simula ng lahat. Bago pa dumating ang ingay ng mundo, bago pa lumakas ang takot, unahin muna natin ang Diyos. Di ba yung halaman? Ang ginagawa natin bago sumikat ang araw, dinidiligan natin. Kasi kung hindi natin siya didiligan, maaring tuyo na bago natin diligan. Minsan sa buhay natin ganun eh. Tuyo na muna tayo bago tayo manalangin, bago tayo mag-aral ng salita ng Panginoon Diyos. Kaya rindido na tayo. Tuyong-tuyo na muna tayo bago tayo lumapit sa Panginoon. Minsan ganun ang attitude. At ang inawit po ng ating ni Haring David ay hindi lang kapangyarihan, kundi ang loving kindness o kagandahang loob o habag ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lang siya malakas, kundi mabuti at tapat ang ating Panginoon Diyos. Sa buhay natin, napakahalaga nito. Bakit? Dahil marami po kasi ang takot sa kapangyarihan ng Diyos, pero hindi alam ng nakararami na ang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos ay ginagamit para ingatan at mahalin tayo. Yan po ang adikain ng Panginoon Diyos. Hindi para parusahan tayo, hindi para pahirapan tayo. Sa bawat paggising natin, patunay iyon na hindi niya tayo tinatalikuran. Ang papuri sa umaga ay ang ating pagsasabing, Panginoon, kahit anong mangyari ngayong araw, alam kong mabuti ka at kasama kita. Diba ang buhay natin, di natin alam kung anong mangyayari mamayang umaga pagkatapos nito. Pero dahil alam natin kasama natin siya, di ba sarap ng pakiramdam? Sabi nga ng Psalm 5 verse 3, Sa kinaumagahan, O Yahweh, tinig ko'y iyong dinggin, at sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintayin. Amen. Sabi nga po, ganun din ang ginawa ng mga matutuwid noon. Inuna ang Diyos bago ang lahat upang itakda ang puso para sa ating Panginoon Diyos, para sa kanyang katapatan, bago pa man natin harapin ang anumang gawain. Sabi nga po ng Lamentation o Panaghoy, chapter 3, verse 22 hanggang 23. Ang pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. 23. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Amen. Sabi nga po, kaya tayo umaawit ng may galak sa umaga dahil ang pag-ibig at habag ng ating Panginoon Diyos ay hindi nauubos, bagkus ay bago at sariwa para sa atin sa bawat pagising natin. Sabi nga po ni John Wesley, when you awake, let your first thought be of God. Yung kaisipan ba natin nasa Diyos pag gumigising tayo? O pagising natin, ang tanong natin, anong ulam? O kaya anong gagawin ko? Ano na kaya nangyari? Minsan ganon, di po ba? Pero dito tinuturuan tayo ngayon ng Panginoon. May pagkatiwalaan natin sa Panginoon. Pasalamat tayo sa Panginoon. Pagmulat ng mata natin, Panginoon, salamat. Ikaw po ang aking gabay. Alam nyo ang aking buhay at alam nyo ang aking hinaharap. Pinagkakatiwala ko ito sa inyo. Pwede siguro natin gawin yun. Sabi nga po sa atin, na isa pang inspirasyon. Loving kindness is new every morning. Nabi rin po yan doon sa verse 23 na ating binasa kanina. So your song should also be anew every morning. May bagong awit ang Diyos. May bagong papuri tayo sa ating Panginoon Diyos. Tayo ba ay laging may papuri sa Panginoon? Tayo ba ay nananahan sa pagpupuri, pasasalamat at pagsamba sa Panginoon sa tuwing tayo ay gumigising?
Dito po sa ating sumunod na talata, sinasabi dito, "For you have been my stronghold and a refuge in the day of my distress." O sabi sa Tagalog, sapagkat ikaw ay nagiging matibay na kuta sa akin at kanlungan sa araw ng aking kabagabagan. Ang stronghold po dito ay matibay na tore o kuta na hindi kayang gibain ng kaaway. Ang refuge ay iligtas o sabihin nga natin ay ito yung pinaka-safe, no? O ligtas na taguan. At ipinapaalala po sa atin ni Haring David na hindi ito pangako pa lang, kundi nararanasan na niya ito noon pa. At paulit-ulit na ang ating Panginoon Diyos ang nagiging kalasag at tagapagtanggol ni Haring David. At ito po ang buong katotohanan ng ating pananampalataya, na ang Diyos ay hindi nagbabago. Kung naging kanlungan ni Haring David ang ating Panginoon Diyos noon, siya rin ang ating kanlungan ngayon bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Ang pinakadakilang patunay na kasama niya tayo ay ang pag-alay niya ng buhay sa krus para sa atin. Ibinigay niya ang lahat para iligtas tayo at huwag tayo mag-isa. Sabi nga po, walang pagsubok na kayang bumuwag sa atin. Basta ang ating pananampalataya ay nakakapit o nakaugnay sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa atin sa Psalm 46 verse 1, Ang Diyos ang aking lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. okay, dito po pinapatunayan nito na hindi lang po kay David totoo ang pangyayari ito. Ito po ay masasabi natin pangkahalatang katotohanan para sa lahat. Kasama po tayo sa kasalukuyang ito. Dahil ang Diyos ay laging handang tumulong at laging nariyan kapag tayo ay nasa kagipitan. Kaya nga po sinasabi dito ng 2 Samuel chapter 22 verse 3 and 4 ay ito. Ang Diyos ang bato ng ating kanlungan, ating kalasag at tanging kaligtasan. Siya ang aking pananggalang sa mga marahas at siya kong tanggulan. 4. Kayawe ako'y tumawag sa mga kaawan, ako'y kanyang inililigtas. Purihin si Yahweh. Amen. Naho. Kaya nga po, sabi dito, naho, ito mismo ang karanasan ni Haring David na ibinabahagi niya. Ang papuri at pagtawag sa Diyos ang siyang nagliligtas sa kanya sa lahat ng panganib. At ito rin po ang sabi nga ay kikilos sa atin ngayon. Sinasabi rin sa atin sa Isaiah 25 verse 4. Ikaw ang tunay na kanlungan ng mahihirap at ng mga nangangailangan. Matatag na silungan sa panahon ng unos at nakakapasong init. Sa harap mo'y mabibigo ang mararahas. Sila'y parang bagyong humahampas sa matibay na pader. Amen. Ano ho? Sabi nga po, ipinapakita nito na walang pinipili ang Diyos. Kahit pakiramdam pa natin ay mahina tayo o sabihin natin ay walang kakayahan o minsan ay nasa gitna tayo ng matinding bagyo, ibig sabihin matinding problema, siya po ang ating tahanan at proteksyon. Sabi nga po ng quote ni Corrie ten Boom, sabi ni Corrie ten Boom, the Lord is our stronghold, so we do not run away from trouble, we run to Him in trouble. Yan po yun. Hindi tayo tumataka sa problema, pero tinatakbuhan natin siya kapag may problema tayo. Mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ang Diyos ay makapangyarihan at mabuti. Ang kanyang lakas ay laging kasabay ng kanyang pag-ibig.
hindi kanya pababayaan o hindi niya tayo pababayaan. Ang pagsamba ay pumipili. Sa gitna ng problema, may karapatan tayong pumili kung ano ang ating tututukan. Ang problema o ang Diyos. Ang pagtitiwala ay may batayan. Hindi tayo nagtitiwala ng walang dahilan. Nagtitiwala tayo dahil napatunayan natin ang kanyang katapatan noon at gagawin niya ulit sa atin ngayon. Kaya nga mahal ko kapatid, baka ngayon may dala kang bigat sa pamilya, sa trabaho, sa kalusugan o kinabukasan. Pero paalala lang po, ang pag-awit ng papuri ay hindi pagkakait sa katotohanan na may problema. Ito ay pagsasabing mas malaki ang Diyos natin kaysa sa problemang ito. Kaysa sa umagang ito. Huwag po nating simulan sa pag-aalala. Simulan natin ang pasasalamat. Dahil kung kasama natin siya, matibay tayo. Ligtas tayo. At tiyak tayong hindi pababayaan. Purihin po ang ating Panginoon Diyos at sa ating pagtatapos, sabi nga po, habang tinatapos po natin ang ating talakayang ito, ating pagsamba ngayong umaga, dalhin po natin ating mga puso ang paalala na ito. Hindi tayo tinawag para mabuhay sa takot, kundi para mabuhay sa pagtitiwala. Kahit ano pa ang gawin natin ngayon, ngayon pong araw na ito, alalahanin po natin na ang Diyos na naging lakas at kanlungan ni David ay siya ring Diyos na kasama natin ngayon. Huwag nating hintayin mawala ang problema, bagyo, ano pa man ang ating unos, bago tayo magpuri sa ating Panginoon Diyos. Sa halip, gamitin na natin ang ating awit at pagtitiwala upang paalalahanan ang ating sarili at ang iba na ang ating Panginoon Diyos ay mabuti. Siya ay tapat at siya ay laging nariyan. Dali natin ang ganitong puso sa ating trabaho, sa pamilya at sa ating pakikitungo sa kapwa. At anuman ang mangyari, panatiliin natin ang ating desisyon gaya ni Haring David. Sabi nga ni Haring David, ngunit ako aawitan ko ang iyong kapangyarihan at pag-ibig. Maraming salamat po sa pagsama sa ating dito sa ating daily devotion ngayong umaga, na may pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan sa bawat hakbang at punuin ng kagalakan at kapayapaan na galing sa ating Panginoon Diyos. Ngayon naman po, tayo ay tutungo sa Wednesday Reflection. God's morning. Muli mga kapatid, dito po sa ating napag-aralan ay natutunan natin na ang ating Panginoon ay ating sanggalang, ating tagapagtanggol sa lahat ng ating mga ginagawa. Minsan kapag tayo ay may mga problema, pag-aalala o mga hidwaan na madaling kalimutan ang magpasalamat sa ating Panginoon. Ngunit ipinapaalala po sa atin ng talatang ito, huwag tayo magsimula sa araw na puno ng takot, ng pangamba. Simulan natin sa pagtitiwala at pagpupuri sa ating Panginoon. Kahit hindi natin kontrolado ang lahat ng mga nangyayari, alam nating hawak ng Diyos ang lahat. Siya ang ating lakas kapag tayo ay nanghihina at ang ating tahanan kapag tayo ay naliligaw o natatakot. Ang kanyang pagmamahal ay laging bago tuwing umaga. Hindi ito nagbabago. Tayo lang po ang nagbabago, hindi ang Panginoon ang nagbabago sa atin. Ang kanyang pong pagmamahal ay naandoon palagi sa atin. Ang kanyang pag-iingat ay laging naandoon sa atin kung tayo ay lalapit sa kanya. Simulan po natin sa umaga ng pagmulat pa lang ng mata natin. Pasalamat na tayo sa Panginoon sapagkat tayo ay nagising pa ng umagang ito. Meron po kasi hindi na nagigising. Kaya po lahat po ng mga bagay na akala natin ay simple lang, yung parang pang-araw-araw na nating ginagawa, yun pong mga bagay na yun ay maliliit na bagay na yun ang ipagpasalamat natin sa Panginoon. Kahit po tayo dumadanas ng malaking problema, kung tayo man ay may sakit sa katawan,
na nahihirapan tayo kapag tayo umaga pa lang, hirap na tayo. Pagpasalamat po natin sa Panginoon sapagkat tayo pa rin ay nakakagising at may pag-asa pa rin tayong gumaling sapagkat ang Panginoon po mag-iingat sa bawat isa sa atin. Kaya po, panatilihin po natin ang pasasalamat sa ating Panginoon. At ang Panginoon po ang magtatama kung ano man yung mali sa ating buhay. So, yun lamang po. Maraming salamat po. And God bless sa inyong lahat. Okay, supreme ating Panginoon Diyos. At ngayon po ay tayo ay babati. Kapon dito tayo nakabati. Ano, at medyo may mga ilang bagay lang ho na kailangang unahin. Ano, ho. Pero ganun pa man, ako po humihingi ng paumanhin. Ano, pero ngayon tayo po ay tutungo sa ating mga kapatid online. At salamat po sa bawat pagsama natin, no, sa ating daily devotion na nagbibigay din po ng kalakasan sa amin, no, bilang nagpapahayag, ano ho, ito pang ipagpatuloy, no, ang mga gawain na katulad na ito. At salamat po, at ito po ay pinangunahan ating kapatid mula po sa Bulacan, Chao. Yan, at sa araw at oras na ito, yan, pinangunahan po tayo ni Nay Marta Artiliaga. Yan, siyempre pagbati natin dyan kay Kuya Chris, no, Artiliaga, at ganoon din kay Nay Gori, ano ho, isang kagalakan, ano ho, na yan, at pagbati rin natin dyan kay Nay Lina, kay Yasel, kay Inigo, yan, at sinundan po yan ating kapatid from Barangay Concepcion, Carmelite, ano, Road, yan, kasama po natin si Sister Carmeline, ano ho, Tanyo, yan, ang ating kaibigan, at ating kumare, business partner, yan, kasama po natin, ano, yan, ang mag-asawang si Brother Arthur at Carmeline Tanyo. At pagbati rin natin sa kanilang mga magagandang anak dyan kay Pau at kay Julene. At syempre, pagbati rin natin dyan sa ating inaanak kay Byron at kay Janessa. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat dyan, no, sa Carmelite Concepcion. Yan. At sindan po yan ang ating kapatid, no, from Dolores, Quezon. Kasama po natin si Nay Tessy at Tatay Victor Dalangin. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat dyan sa Dolores, Quezon. Yan. At from Usamis. Parang birthday ni Dr. Julia, pero nakita ko 5 days ago. Belated namin birthday kung birthday po, ano, hindi po namin alam kung pero nakita lang namin sa Facebook. Kasama po natin ang C family, yan, sa pangunan ni Dr. Julia. At kung naman po ay belated happy birthday, ano ho, sa inyo po, Dr. Julia. Ano ho, parang nakita ko lang doon sa post ni Johan 5 days ago. No ho, hindi ko kagad nakita. Ano ho. Pagbati po namin mula sa Purposeful Life at sa amin pong pamilya, no, binabati po kayo namin ng happy birthday. Yan. At pagbati natin sa inyong buong pamilya kay Sir Dodong, kay Johan, kay Kerwin, at kay Johnson. No ho, dyan po sa Osamis City. No ho, yan ang pamilya si. Yan, Dr. Julia, happy birthday. Yan. At pagbati rin natin kay sa Preyo family, yan, kay Brother Rafael Preyo, no ho, sa iyong buong pamilya dyan sa Barangay San Ignacio, sa mapagpalang umaga sa iyo. Yan. At from Liliw, Laguna, kasama po natin muli si Nay Edna Arocena. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, Nay Edna. Yan, isang kagalakan sa inyong buong pamilya. Yan, sa Liliw, Laguna. Yan. At kasama rin po natin ngayong araw na ito, yan, mula sa Villa Escudero, kasama po natin si Nay Winnie Patual at pagbati rin po natin kay Ate Lisel, no, at sa inyong buong pamilya dyan sa Villa Escudero. Isang mapagpalang umaga po. Yan. Speaking to Ate Lisel, yan, kasama natin. Nakita ko dito. Yan. At na-miss natin yan kahapon. Hindi natin nakasama. Baka nasa trabaho. No? At kasama rin po natin ngayon ang Daw family from Washington Seattle, no, USA.
Yan, kasama po natin ang ating kapatid, si Nars Abby, no? Abigail daw, isang mapagpalang umaga sa iyo kapatid, dyan sa USA at sa iyong buong pamilya. Yan, at syempre ang aking nanay, kasama rin natin dito. Yan, at ang ating kapatid, no? Kay Sister Grace Biray, no? Perez, at kami po ay muli nakikiramay, no, ang buong Purposeful Life, siyempre aming buong pamilya sa pagkawala ni Ate Rebecca, no, at nawa ay maging matatag ang buong family at patuloy namin kayo ipapanalangin na maging matatag, no, sa araw na ito ng kalungkutan, no, at yan, that's all. At siyempre pagbati rin natin kay Brother Mike, kay Miko, kay Carl, at kay Ellie, no? At sa ating baby Dion dyan, at ang aking inaanak na si Butcha, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At dyan po tayo nagtatapos mga kapatid, no? Sa araw na ito at sa ating devotion, no? Nawa tayo po inapagpala ng Panginoon at maging kasangkapan po natin ang salita ng ating Panginoon upang labanan ang anumang ating pinagdadaanan. At ngayon sa ating po pagtatapos, tayo po ay mananalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, tunay Panginoon na ang lakas ay nagmumula sa pagpupuri sa iyo at pagsamba sa iyo. Salamat Panginoon sa muli mong pagbibigay ng paalala, O Lord, sa iyong katuruan, sa iyong salita na amin po Panginoong pinagbulay-bulayan ngayong oras na ito. Salamat Panginoon at patuloy mo kami Panginoong inihahanda upang kami maging malakas. Anumang hamon na aming kinaharap. Patawarin mo kami sa kung minsan kami po ay nagkukulang at kami ay hindi namin nagagampanan ang mga tungkulin na dapat namin gawin. Kaya Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo, patuloy na nagpapakumbaba. Gamitin mo po kami, Panginoon, ng buong husay, O Lord, upang maging kagamit-gamit sa iyong kaharian. Gamitin mo kami, Panginoon, ng sabi nga po ay upang kami maging tool mo, Panginoon, sa mundong ito, upang maabot din ang ibang mga tao at patuloy, Panginoon, na maihayag ang iyong katotohanan. Kaya salamat, Panginoon, sa mga oras na ito na binibigyan mo kami ng lakas na sa tuwing misan naiisip namin sumuko na at patuloy, Panginoon, na binibigyan mo kami ng katwiran dahil ang tunay na layunin nito ay upang maihayag ang iyong pagmamahal at ang iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa mga oras na ito at patuloy naming dalangin, Panginoon, sa aming mga kapatid na ngayon po ay nagdadalamhati. Panginoon, idinadalangin po namin, Panginoon, na alawin mo po sila sa mga oras na ito. Sa aming mga kapatid, Panginoon, na nangangailangan ng lakas, O Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na yan ay pinagkaloob mo na. Dahil ang papuri at pagsamba, Panginoon, ay pagtulak sa aming buhay na ikaw ang siyang aming pinagmumulan ng lakas, pag-asa, at ng buhay. Kaya salamat, Panginoon, sa pagmamahal mong ito at sa iyong grasya. At patuloy namin idinadalangin ito na may pananampalataya, Panginoon, at pagsamba sa tanging pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. And this are pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Mga kapatid, yan po tayo nagtatapos. Let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, we we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Oops, parang humabol si Maria Bonalos. Marife Patual. O yan. Okay. So yan. At dyan sa Dubai, isang mapagpalang umaga po. Yan. Kay Marife Patual. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. God bless everyone.